nabanggit nila, merong mga tao daw ho, mga kababayan, may mga grupo daw po, mga boss, chief amo, sir, na ang gusto ay bumaba si Presidente Marcos. Ibang klase din eh. Ito yata yung mga yun. Kay Sara, Ah. Ito, Aviator PH, nandiyan ka pala, idol niyan, si Marcoleta, lowest, to the lowest rank. Oh. Ito ho yata yung sinasabi, yung mga grupo na si Pangulong Bongbong Marcos daw ho ang bumaba. Hindi naman ho tayo papayag nun, mga bossing. Di ba? Hindi ho tayo papayag na si Pangulong Bongbong Marcos ang bumaba sa posisyon. Bakit? Dahil alam natin, siya ang nagpasimula ng mga ito para arestuhin, mahuli, pagbayarin yung mga matagal na pong nagpapahirap sa ating bayan. Sir Mark, sana wag na mabigyan ng COC or Certificate of Candidacy mga politiko tatakbo in any government position, sabi ni Ma'am Vicky. Oh. Game! Kiko! Bata! Question lang po. Isa ko sir, itatanong ko lang sir kung are you part of the group of protesters that came here, that arrived here today? Bakit po kayo nandito? well, wala naman akong group or kulay na pinapanigan. I'm just Up, narinig nyo ha? O, nandiyan na yung pinsan ko. No? Shout out sa iyo dyan sa Singapore, pinsan. At nandiyan din po si Ma'am Annabelle. Narinig nyo? Wala siyang grupo, walang kulay, walang kahit na ano. No? Ang pinunta lang dyan, mga kababayan, sabi po ni Kiko Matos, kumbaga, laban lang. Nakikisuporta lang siya. Nasugpuin daw ho, ha? Yung corruption, mga bossing. Ulitin natin, ha? Yung tanong para maliwanag. Quick question lang po. Isa ko sir, itatanong ko lang sir kung are you part of the group of protesters that came here, that arrived here today? Bakit po kayo nandito? well, wala naman akong group or kulay na pinapanigan. I'm just a Walang grupo, walang kulay na pinapanigan. Tuloy natin. concerned citizen. I've been in Concerned citizen lang daw. Nandyan lang para sa kanyang vlog. Sabi niya, huyon, mga bossing, sa umpisa pa lang, mag-prime minister na tayo, Bongbong Marcos, Lucila, Balyaser. Naku, baka may sumigaw po niyan. Diba? Baka may sumigaw po niyan. Tanga rin niyang si Kiko Matas Kalbo, sabi ni Sir Racing Mariano. Pakinggan nyo mga bossing. Sabi niya, walang pinapanigan, walang kulay, no? Para lang sa vlog niya. the last rally in September 21, and I'm here also to document for my own my own channel. Okay, para sa vlog niya. No? Siguro, madami sa kanila pumapasok na sa politika. Madami sa kanila na umaano na. Gusto ng mag-political vlogging ho, mga bossing. Bakit? Kasi araw-araw meron kang topic. Araw-araw makikita mo, di ba? Hindi ka mahihirapan sa topic. Sandamakmak ko yung mga mga DDS na pagtatawanan natin. Pagtatawanan ho, araw-araw mga bossing di ba? Baka yun yung iniisip. Tuloy. But in support na rin against corruption, in support against sa mga tiwaling nangyayari dito sa ating bansa. Ayan, suporta lang daw po against corruption daw. Pero, Okay, sir, yung panawagan kasi nung latest group na dumating dito ay mag-resign si Pangulong Marcos, hindi si VP Sara Duterte. Do you carry the same call? Well, I think, yeah. Sa tingin ko dapat lang siya mag-resign kasi sa lahat ng tuloy. bagyong dumaan, sa lahat Okay. Ngayon po, mukhang merong kulay na. Mukhang nag-uumpisa na po, mga kababayan, na magpahiwatig ng kanyang kulay. Itong si Kiko Matos. Ngayon, well, okay daw siya sa pag-resign. O dapat mag-resign si Bongbong Marcos. Dahil daw po sa mga bagyong mga dumaan na sa lahat ng bagyong dumaan, sa lahat ng nasalanta sa flooding, who are we to blame? Hindi yung administrasyon niya lang. Kasi siya yung nandiyan sa gobyerno ngayon. Kasi siya yung presidente ngayon. Alam nyo mga kababayan, di ba, nag-umpisa nga ako ito dahil doon sa mga bagyo. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ilan yung pinagmamalaki, pinagyayabang nila ng mga flood control? 13,000 ho, plus. 13,000 plus ho, mga boss, chief, amo, sir, yung ipinagyayabang ng dating Pangulong Duterte o yung gobyerno ni Duterte. Nasaan ho yun ngayon? Ibig hubang sabihin, kapag iba na ang presidente, yung 13,000 na flood control ng dating Pangulo, hindi na ho gagana yun? Ganun na, wala na, stop na. Bakit stop na? Hindi na presidente si Duterte
Hindi ba? 'Di ba umaabot dapat siya ng 40 years, 50 years o kung panghabaan pa? 'Di ba? At eto nga ho mga kababayan, nagkabahaan. Ngayon hinahanap ni Presidente Marcos nasaan yung mga flood control. Bakit umabot ang Pilipinas ng ganito, bahaan? At doon na po siya nag-umpisa magsiyasat, mag-imbestiga. Sino ba mga gumagawa ng mga flood control ng mga ganito? Sino ba yung mga construction company na ganito, ganyan? 'Di ba? Mga bossing, Pangulong Bongbong Marcos. Oh, inilatag ni Pangulong Bongbong Marcos yung 15 construction na lagi po na nakakakuha ng proyekto sa ating gobyerno. Nung nilatag po yun, mga bossing, hindi naman po lahat sinasabi, yun ay may mga ghost project o hindi naman po lahat yun sinasabi na meron pong mga katiwaliang ginawa, pero umandar po. Dahil may mga may mga nagchuchuchu na po. Idagdag nyo pa ho, mga boss Chipamo, sir, yung site ng Pangulo, isumbong kay Bongbong. Oh, ay hindi, mali, sorry. Ano pala yun? No? Sa bubblegum pala yun. Isumbong sa Pangulo, idagdag mo pa yun. Ngayon, talagang maiisip mo, nako, ito kay Pangulong Bongbong Marcos, ganito, ganyan. Pero kung iintindihin mo, no, kaya nagsisilabasan yan, kaya lumalabas lahat yan, ay dahil ho, mga boss, chief, amo, sir, madam, dahil po sa pagdig-in ni Pangulo. Sabi ni Faceless Ro, kulit ng mga yan, kasuhan agad yung mga yan, walang galang sa government at sa mga leader. No? Teloy. Pero at the same time, in my opinion, I don't think he's gonna resign. Kasi I don't think... Bakit naman? Kasi hindi namin papayagan siya mag-resign. No? Kasi ipaparamdam namin sa kanya na madaming nakasuporta sa kanya. Aaminin, pag nag-resign siya, kumbaga parang inaamin na niya eh. So ang tingin ko pag-asa na lang natin is to wait out these 2 years for the next elections. Yun nga, tama. Yun yung pinakatama. Yun yung pinakatama. Antayin, subukan, baka manalo. Baka may pag-asa si Vice Presidente na manalo sa 2028. Diba? Walang kulay ho ito, mga bossing, ha? Walang kulay ho. Gusto niya lang na mag-resign si Pangulong Bongbong Marcos. At isa lang siya doon sa sumusuporta na mag-resign si Pangulong Bongbong Marcos. Walang kulay ho yan, mga kababayan. O tuloy. And sa inyong palagay, VP Sara Duterte shouldn't resign? Is that ganun po ba inyong pananaw? I can't say much about VP Sara, but ang opinion ko is pag siya ang naging presidente, I'm sure ipapakulong niya ang lahat. Walang kulay to. Hindi ako makasara, hindi ako makabongbong, no? Ayaw ko lang kay Bongbong, gusto kong mag-resign. Kasi siya yung may kasi siya yung may kasalanan dito sa flood control. Subukan nyo bago kayo pumasok sa politika, bago nyo sabihin yung mga ganyan, alamin nyo, no? I-ano nyo, bakit mo kino-content ang bobo na ito? Grabe naman to si Pete, ano bang niya? Si Pete Diglas, Dinglas. Hindi ho, may sinasabi kasi, no, wala daw kulay-kulay. Pero, grabe, resign daw si Pangulong Bongbong Marcos. Wag na, hindi kami papayag kasi gusto namin malinis ang Pilipinas. Eto, nauumpisahan na ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po ba, mga kababayan? Nauumpisahan na at tatapusin. At ang tingin ko ho, mga boss Chipamo, sir, na masasama dito sa mga ito, no, napapapasok sa oblo, malalaking mga senador ho. Malamang ubos ang senador ni Sara Duterte. Nang involved dito sa flood control scandal. So you said here that... Hindi sila Bongo nga, di ba? Ang nai-involve dyan, conflict of interest. Si Bongo, sobra pa yung pagtanggi ni Bongo, wala po akong kinalaman dyan, no? Doon sa construction company ng tatay niya at nung kapatid niya, wala po ang kinalaman dyan, hindi ko po alam yan. CLTG Construction Company. Ano yun? Christopher
Lawrence, Tesoro, go. Walang kinalaman. Di ba? Pumunta po kayo dito as a concerned citizen. Would you say that you also came here as a content creator? Do you plan to vlog about this? Yes, at the same time. Oh. Ay, ulitin ko mga kababayan. Sinabi ni Kiko Barsaga. Tapos Kiko Mat. Okay. Okay. Now, naiintindihan ko na. Okay, fine. Sige, alisin na ho natin yan mga boss chief amo, sir, no?